Nung una, sobrang excited ako nung malaman kong magiging kasambahay ako sa bahay ng pamilya De Leon. Ako si Louie. At magiging boy ako sa bahay nila. Maganda ang bahay nila. Mayaman at kilala ang apelyido nila sa lugar. Medyo malaki rin ang sahod na napag-usapan namin. Pero kilala rin daw ang pamilya nila sa mga kakaibang kwento. Lalo na raw sa bahay nila na ang sabi-sabi ng mga tambay sa kanto ay may inililihim daw ang pamilya. May itinatago raw na aswang sa bahay nila. Hindi ko naman pinaniwalaan yun dahil halata namang gawa-gawa lang nila ang kwento na yun. Unang linggo ko sa trabaho ay ayos naman. Kakasanayan na ang dapat makasanayan. Nakakapagod dahil malaki ang bahay kaya ang daming dapat gawin. Lalo na at lalaki ako. Yung ibang kasambahay nila ng mga babae, nauutusan din ako. Pero ayos lang sa akin. Kahit walang anak ang amo ko at dalawa lang sila ng asawa niya sa bahay, ay grabe pa rin ang pagod. Minsan nga nawiwirduhan na ako sa kanila dahil kung kumilo sila ay parang hindi mag-asawa. Napakatahimik nila kapag nasa bahay. Kapag umaga ay halos nasa kwarto lang sila maghapon. Kapag naman gabi ay umaalis silang mag-asawa. Bihira nila kami kausapin kaya wala kaming alam kung saan sila nagpupunta. Ayos lang naman sa akin dahil mahiyain din naman ako. May napansin lang ako rito sa bahay nila. Para kasing wala akong nakikitang Santo Niño o kahit anong gamit pang Kristiyano. Siguro ay iba ang relihiyon nila. Hindi ko rin alam kung anong trabaho nila. Paano kaya sila naging mayaman at naging kilala sa lugar nila kung ganito naman sila katahimik? Isang gabi, napuyat ako dahil sa paglilinis. Hindi ko na napansin ang oras. Nung nilingon ko ang relo ko, 12:00 na pala ng madaling araw. Naisipan kong pumunta na sa kwarto ko. Pero habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang gate na bumukas. Siguro ay bumalik na agad ang mag-asawa. Aga naman ata nila umuwi ngayon. Kapag kasi umaalis sila ng 7:00 ng gabi, ikinabukasan na sila umuwi. Sumilip ako sa bintana at nakita ko nga ang mag-asawa. Akala ko ay papasok na sila sa bahay, pero dumiretso sila sa ibang direksyon. Siguro ay sa pinto sa likod sila papasok. Tataka ako, kaya palihim akong pumunta sa baba. Kusina ang nakapwesto sa likod at mapapasukan nila sa pinto doon, kaya sigurado akong doon sila pupunta. Habang maingat akong bumababa sa hagdan, ay may narinig akong tunog ng mga plastik. Ang lansa rin at kakaiba ang amoy na umaalingasaw. Siguro ay nag-night market sila at bumili ng mga isda at karne. Sumilip ako sa kanila habang nakatago sa likod ng malaking vase. Napatakip ako sa bibig ko sa gulat dahil sa nakita ko. Ang plastik na akala kong laman ay karne ng mga baboy. Parang karne ng tao ang nakita ko. Linaw na malinaw pa rin sa utak ko ang nakita ko. May putol na kamay roon sa plastik at kitang-kita pa ang daliri ng tao. Hindi ko na nasikmura pa, kaya hindi ko na tinignan ng iba. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Kita kong kinakain nila ang mga yon. Kinakain ng aswang na mag-asawa. Salamat at nakatalikod sila, kaya hindi ako napansin. Dahan-dahan akong umakyat at bumalik sa kwarto ko. Naiiyak ako sa takot kahit lalaki ako. Gusto ko man tumakas nung gabi ring yun ay baka makita nila ako. Dahil sa takot ay nilak ko ang pintuan ng kwarto ko at balak kong huwag lumabas hanggang kinabukasan. So baka magtaka sila sa akin. Nagpakita pa rin ako kinabukasan, ginawa ang mga gawain, parang normal lang. Pagkita ko sa kusina
ay walang kahit anong ebidensya ang naiwan. Bandang 6:00 ng umaga ay nakita kong pumasok na ang mag-asawa sa kwarto nila. Dali-dali akong nag-impake. Maya ay dahan-dahan akong lumabas sa kwarto ko, dala ang mga gamit ko. Ingat na ingat ako sa bawat yapak at kilos ko dahil baka makita nila ako. Salamat naman at nakaalis ako ng maayos. Hindi na ulit ako pumunta ron o gumawi sa lugar nila. Hindi rin nila ako hinanap. Basta isa lang ang alam ko. Tunay nga ang mga sabi-sabi ng mga tao ron. Ngunit wala silang tinatagong aswang. Dahil sila mismo ang aswang. Kumusta po mga kapasta? Ako nga po pala si Billy ng Cabanatuan City. Kwento lang po akong gustong ibahagi sa inyo. Karanasan po ito ng pamilya ko at sila din po ang nagkwento noon sa amin ng mga kapatid ko dahil maliliit pa kami noong mga panahong yon. Nakabukod na kami nila mama, di kalayuan doon sa bahay nila lolo. Kaya sila na lang nila lola at tita Alice na kapatid ni mama ang magkakasama sa bahay. Kagawad po si lolo sa barangay namin na kilalang matulungin at mapagkawang gawa. Isang gabi po ay umuwi si na lolo at lola na may kasamang isang dalagita. Galing daw po sila noon sa isang pagtitipon sa munisipyo at nung pauwi na sila sakay ng owner type jeep ni lolo ay biglang may tumawid na kamuntik na nilang masagasaan. Buti na lang at malakas ang preno ni lolo. Hindi nila nasagi yung dalagita. Kinausap ni lolo. Mitos daw ang pangalan, lila na. Madali namang naniwala si na lolo at inalok siyang maging kasambahay nila. Hindi naman tumutol si mama at tita Alice dahil mabait naman si Mitos. Ate na din ang tawag ko dahil matanda siya sa akin ng 5 taon noong panahon na yon. Naaasahan nila si Mitos sa mga gawaing bahay at napagkakatiwalaan din dahil kahit palihim na pinainan nila lolo ng pera, hindi talaga ginagalaw. Mukhang ang magkaroon lang ng bahay, sisilungan at pamilyang matatawag ang gusto ni Mitos. Kaya naging magaan ang loob nilang lahat dito at hindi na itinuring na iba. Sa tuwa nga ni lolo ay pinag-aral pa siya. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Ate Mito sa kanila. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay mas pinagbuti pa ni Ate Mito ang pagsisilbi kina lolo. Daig pa daw niya ang mga dating naging kasambahay nila lolo dahil napakasipag niya. Pero minsan daw, kwento ni Tita Alice, ay nahihiwagaan siya sa mga kilos ni Ate Mitos. Madalas daw niya itong makitang nakatingala patingin sa buwan, lalo na kung kabilugan nito. Pero hindi na lang niya binigyan ng kahulugan dahil baka talagang fascinated lang siya sa buwan. Isang gabi, gising pa si Tita Alice noon nang may narinig siyang pagkilos sa may gawing kusina. Inakala niyang si Mitos yun na baka naglilinis pa din doon. Ganoon daw kasi yun kahit gabi na ay hindi pa din tumitigil kalilinis kahit anong saway nila. Pero naalala niyang binawalan nga pala nila si Ate Mitos dahil may sakit siya noon. Kaya pinasya niyang lumabas para silipin. Pero laking gulat niya nang mabungaran niya sa sala ang 2 lalaking nakabonet at may hawak na patalim. Medyo madilim sa sala dahil isang maliit na ilaw lang ang bukas. Napatili siya sa takot kaya nagising si na lolo. Sinunggaban daw siya agad ng lalaki, maging si na lolo na nabigla. Inutusan daw sila ng mga ito na maupo sa isang sulok at huwag kikilos ng masama kung ayaw nilang patayin sila ng mga yun. Naiyak sa pagmamakaawa si na Tita Alice at Lola Melba. Galit na galit naman si Lolo Dino pero wala siyang magawa dahil nakatutok sa kanila ang baril ng isa. Habang yung isa namang lalaki ay naghahalughog. Matapos makuha ang pakay sa kwarto nila Lolo at Tita Alice, ay sa kwarto naman daw ni Ate Mitos pumasok ang lalaki. Kinabahan sila para kay Ate Mitos.
Pero nabigla sila nang bigla na lang humagis palabas ang katawan ng lalaking pumasok doon. Dugo ang bumagsak ito sa sahig. Napasigaw sa takot sina Tita Alice. Tumayo naman yung lalaking nakabantay sa kanila para saklolohan ng kasama. Pero may biglang dumaluhong sa kanya. Kinalmot nito gamit ang matutulis na kuko ang muka at dibdib niya. Hindi nakuhang gamitin ng lalaki ang baril niya sa sobrang takot sa nilalang na yon. Ilang kalmot pa ang ginawa nito sa dalawang lalaki bago buong lakas na hinila at ibinalibag sa labas ng bahay ang dalawang lalaki na pinilit makatakbo dahil parehong duguan. Pare-parehong natulala sa matinding pagkagimbal sina Lolo Dino, Lola Melba at Tita Alice nang unti-unting bumalik sa normal na anyo ang kanina'y nasa anyong aswang na si Ate Mitos. Hindi sila makapaniwala na nag-ampon at nag-alaga sila ng isang aswang. Umiiyak na humingi ng tawad si Ate Mitos sa kanila sa paglilihim ng pagkatao niya. Yun daw ang dahilan kaya ayaw niyang bumalik sa pamilya niya dahil ayaw daw niyang matulad sa kanila sa pagiging aswang. Gusto daw niyang mamuhay bilang isang normal na tao kaya hindi siya kumakain at sa halip ay sinasaktan lang niya ang mga masasamang loob. Tapos yun, ay nagpaalam na daw si Ate Mitos kina Lolo. Aalis na lang dahil alam niyang matatakot sila sa kanya. Pero hindi siya pinaalis nila Lolo. Nangako sila, tutulungan siyang tuluyang magbago at talikuran ang lahing pinagmulan. Sa ngayon po, ay wala na sina Lolo at Lola. Si Ate Mitos ay wala na din sa bahay nila dahil nagkapamilya na. Pero may komunikasyon pa din sila ni na Tita Alice at Mama. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Zenki. Taga Lubao, Pampanga po ako at isang college student sa kasalukuyan. Ikukwento ko po sa inyo yung naging creepy experience ko noong nagbakasyon ako sa bahay ng lola ko sa Tarlac. Mas tama po sigurong sabihin nagtago kasi hindi pa naman po bakasyon nung time na yon. Nangyari po kasi yon 2 years ago lang at buwan ng February. May nagawa po kasi akong pagkakamali at natakot akong harapin ang parents ko. Doon nga ako pumunta kay Lola Azon na nanay ni tatay. Dati na rin ako nagpupunta doon pag may trouble ako. Kaya sabi ni Lola, ginagawa ko na lang taguan ng bahay niya at naaalala ko lang siya pag may problema ako. Pero ganun lang naman ang lola ko. Hindi naman galit yun kasi ako ang paborito niyang apo. Pero pagdating ko doon nung time na yon, wala si Lola. Kasi dumating pala yung isang kapatid ni Papa galing abroad at isinama daw si Lola mag out of town. Sayang naman kako, hindi pa ako umabot. Ang inabutan ko doon si Aling Pining daw ang pangalan. Bagong kasambahay ni Lola. Ayaw pa nga niya akong papasukin nung una kasi hindi daw niya ako kilala. Tama naman siya kasi noon lang talaga kami nagkita. Dahil may 1 taon na mula nung huli akong nakapunta doon. Tinawagan ko lang si Lola kaya ako pinapasok noon. Nagulat ako. Kasi ilang linggo pa lang daw si Aling Pining doon. Pero nagtiwala na si Lola ang iwan ng bahay sa kanya. Mabuti na lang at tumating ako doon. Mababantayan ko siya. Hindi pa naman katiwa-tiwala ang hilatsa ng pagmumukha niya. Don't judge the book daw by its cover. Pero si Aling Pining kasi, mahuhusgahan mo talaga dahil kung anong gaspang ng mukha niya, siya ring gaspang ng ugali. Malayo kay Aling Yoli na dating kasambahay ni Lola. Kaso kinuha na daw ng anak at hindi na pinagtrabaho. Itong si Aling Pining, akala mo siyang may-ari ng bahay. Bawat parte ng bahay na puntahan ko, lagi nakasunod ng tingin at tila ng uuri. Pinahubad nga agad sa akin nun yung sapatos ko pagpasok kasi maputik daw. Tapos hindi ako binigyan ng tubig nung humingi ako. Ako daw kumuha sa ref. Ayos, 'di ba?
Mukhang first time na hindi magiging masaya ang pagstay ko doon sa bahay ng lola ko. Nung gabing yun, matapos ko makapaghapunan na ako lang ding mag-isa ang naghanda dahil busy sa panonood ng TV si Aling Pining, pumasok na ako sa kwarto. Bumitiw agad ako sa cellphone at pinilit makatulog dahil gusto kong makabawi sa ilang gabing puyat at stress. Nakatulog naman agad ako. Pero lampas hating gabi, nang bigla akong magising sa kalampag ng bintana. Lumang style kasi ang bintana ni Lola. Yun pong kapis na parang sliding. Antok na antok ako kaya hindi ko magawang makadilat agad. Pero malakas yung kalampag na parang pilit. Binuksan ko yun. May nadinig din akong pagaspas na parang malaking pakpak ng ibon. Bigla akong napadilat, sabay balikwas ng bangon. At napasigaw ako ng malakas sa pagkagimbal nang biglang mabuksan ang bintana at bumungad ang isang manananggal. Kahit kumapal ang buhok nito at naging halimaw ang anyo, ay nakilala kong si Aling Pining yun. Sindak na sindak ako sa itsura niyang kalahating katawan lang. Nagkandahulog ako sa kama sa pag-atras nang daluhungin niya ako. Sobrang lakas niya pero nagpilit akong makalaban. Nagpambuno kami. Sa paghawa ko sa damit niya ay napunit ko yun. Akmang sasagpangin na niya ako nang ubod lakas ko siyang itinulak. At bigla ako nagising. Panaginip lang pala. Hingal na hingal at pinagpapawisan ako. Napatingin ako sa bintana at laking gulat ko nang makita akong nakabukas yun. Pero mas nagulat ako nang pagtingin ko sa kama ay nakita kong may hawak akong kapirasong tela. Kinilabutan ako at nabitawan yon. Kinabukasan, mas lalo ako nang ilabot nang makasalubong ko si Aling Pining sa kusina at mapansin kong may punit ang laylaya ng suot niyang blouse. Hindi na ako mapakali nung araw na yon. Buong maghapon kong iniiwasan si Aling Pining. Napakiramdam ko ay binabantayan ng bawat kilos ko, kaya hindi ko rin matawagan si Lola dahil baka madinig niya. Mahirap namang ipaliwanag sa chat. Iniisip ko kung anong gagawin ko. Natatakot ako at ayokong matulog ulit dun, kaya bago gumabi ay umalis ako at naghanap ng hotel na pwedeng tuluyan. Doon ko na tinawagan sina Lola. Sabi nila ay pabalik na sila kinabukasan. Pagbalik ko nga ay nandoon na sina Lola at yung tita ko at mga pinsan. Pero wala daw si Aling Pining. Hindi na nila inabutan. Pero intact naman ang bahay at wala namang nawala. Maya-maya ay nakarinig kami ng komosyon sa tapat ng bahay. May pinag-uusapan ng grupo ng mga tao doon. May hinabol daw na manananggal na nakita sa bubungan yung mga tanod at pulis doon nung gabi. Nabaril daw ng pulis, kaso biglang nawala. Sabi ni Lola, tugma daw sa kwento ko, kaya malamang ay si Aling Pining nga yun. Sabi ko naman, tama pala ang pagkahusga ko sa kanya. Naniniwala po ba kayo na ang mga aso ay nakakaamoy at nakakakita ng mga di pangkaraniwang nilalang sa paligid natin? Ako po si Boogie ng Atimonan, Quezon. Share ko lang po sa inyo itong makatindig balahibong experience namin ni Mama noong nagkasakit si Lola Tilde na nanay po ni Papa ko. Kami lang pong tatlo nila Mama at Lola ang tao doon kasi that time nasa abroad si Papa. Teacher po si Mama at ako naman nagwo-work from home. Kakatapos lang kasi ng pandemic nun, nawalan ako ng work sa Manila. Luckily, hanap ako ng online job. Yun na muna ang kinarir ko up to now. Kaso na-bedridden si Lola at hindi namin siya maalagaan ng husto. Kaya sabi ni Papa ay kumuha na muna kami pansamantala ng kasambahay para may makatulong kami. Tapos yun nga po, may nirecommend yung co-teacher ni Mama.
Alaga po akong aspin, si Kobe. Napakalaki niya pero super bait at napakalambing. Siya yung pinili ko sa mga pina-adapt ng friend ko. Sabi nila, magaling na bantay sa bahay ang aspin. 4 months pa lang siya nun. Ang kaso po, hindi naging effective na bantay si Kobe ko dahil hindi tumahol at napakalambing pa sa mga tao kahit hindi niya kilala. Nabibiyata namin siya ng husto kaya ganun. Mabuti na lang at wala namang masasamang loob na naliligaw sa bahay namin. Until nung dumating si Aling Wilma. Nung umatok siya, nakahiga si Kobe doon sa sofa at nakatingin lang sa pinto. Tapos nung pinapasok ko na siya, dahan-dahan tumayo si Kobe. Tingin sa kanya. Yung tingin na laking-laki talaga yung mata niya. Akala mo nakakita ng kung ano. Tapos biglang tumayo lahat ng buhok niya. Mabalbon po kasi siya. Nagulat ako kasi first time ko talagang nakakita ng aso na tumayo ang buhok at na-amaze ako. Pero mas nabigla ako nang biglang umangil si Kobe. Nalabas lahat ng pangil. Bago pa ako nakahuma, bigla niyang sinugod si Aling Wilma na mabilis namang nakalabas ng pinto. Galit na galit yung pagtahol ni Kobe na handa talaga siyang mangagat. Sa 2 taon ni Kobe sa amin, noon lang siya nagkaganon. Samantalang hindi naman si Aling Wilma ang unang bisitang nakita niya. Dahil hindi ko siya mapakalma at natatakot akong makagat niya si Aling Wilma, napilitan akong itali siya pansamantala hanggang sa masanay lang kako siya. Pinaupo ko muna si Aling Wilma habang hinihintay si Mama. Nakaupo ako nun sa tabi niya at pilit ding pinapakalma si Kobe. Hindi na makamove on sa galit niya. Tapos po, may naamoy akong kakaiba. Mula lang yon nang makapasok si Aling Wilma sa bahay. Amoy malansa. Parang hasang ng isda. Wala naman kaming nilinisan na isda. Pero ang amoy ko nun, parang si Aling Wilma. Hanggang sa nagkasundo na nga si Mama at Aling Wilma ay hindi pa din tumitigil si Kobe sa kakatahol. Naaawa na nga ako kasi po ay hinihingal na siya at paus na sa katatahol. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Paano kaya kako yun? Titira si Aling Wilma sa amin. Pas ganun si Kobe sa kanya. Mukha namang mabait si Aling Wilma. Himik lang at pangiti-ngiti. Kaya napaisip ako, ba't kaya ayaw sa kanya ni Kobe? Sabi ni Mama, masasaan ba't masasanay din siya. Ang kaso po, hindi nasanay si Kobe. Magdamag siyang nagliligalig sa loob ng kwarto ko. Magkatabi po kasi kaming natutulog. Sige siya ng kutkot sa dingding na nakapagitan sa kwarto namin ni Lola. Doon din matutulog si Aling Wilma. Ang priority niya ay si Lola Tilde. Lahat ng behavior na ipinapakita ni Kobe mula nang dumating si Aling Wilma nung umaga ay noon ko lang talaga nakita sa kanya. Ang weird, pero may kakaiba talaga akong nararamdaman. Maghahating gabi na at hindi talaga ako makatulog kay Kobe. Sobrang maalinsangan pati nung gabing yun at nauuhaw ako. Lumabas ako para kumuha ng tubig sa kusina. Hinayaan kong sumunod si Kobe dahil alam kong sarado naman ang kwarto ni Lola. Pero nagulat ako nang bigla na lang dambahin ni Kobe ang pinto ng kwarto ni Lola at pumasok doon. Galit yung pag-aangil niya. Napasigaw ako at tumakbo ako sa kwarto. Nasindak ako nang makita kong sakmal na niya sa balikat si Aling Wilma. Parang hindi si Aling Wilma dahil naiba ang itsura nito. Ganoon pa din ang damit pero gumaspang at umitim ang balat niya. Hindi ko makita ang muka dahil natatakpan ng makapal na buhaghag na buhok. Ipinagwawagwagan ni Kobe ang balikat niyang sakmal nito. Nanginig ang buong katawan ko sa takot. Inalampag ko ang katabing kwarto ni Mama para gisingin siya. Pagbaling ko uli sa kwarto ni Lola ay patakbong lumabas ang isang dugoang pusa na lumusot sa siwang ng bubong. Kaya hindi na siya nahabol ni Kobe. At wala na si Aling Wilma doon. Yung si Mama
ay natulala sa pagkabigla. Nilapitan agad namin si Lola para i-check. Awa ng Diyos, hindi naman siya nagalaw. Hindi kami makapaniwala na aswang pala ang pumasok sa amin. Salamat talaga kay Kobe. Doon pala lalabas ang tapang. Magandang araw po sa ating butihing narrator, pati na din sa mga kapwa ko taga-subaybay sa channel na to. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Bert. Taga Tondo, Manila po ako. Ito pong ibabahagi ko sa inyo, naikwento ko sa mga anak ko. Sabi nila, total daw ay mahilig akong makinig dito. Bakit hindi ko daw ibahagi sa mga tagapakinig? Ay ito po, ang kwento ko. Nagtatrabaho po ako bilang isang stay-in driver sa isang mayamang pamilya sa Alabang. Si Madam na asawa ng pastor ng isang religious group ang una kong ipinagmamaneho. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong religious group yun, pero pinalipat niya ako kay pastor. Kung ano-anong sinumbong niya kay pastor, reckless daw ako, parumbado, na hindi naman totoo. Tapos ang ipinalit niya sa akin ay isang halos kaedaran niya lang, gwapo at matipuno ang pangangatawan. Mahuhulaan niyo na po siguro kung bakit. Pero hindi naman po tungkol doon ang kwento ko, kundi sa isang kasama ko doon na si Manang Guada. Matanda siya sa akin ng nasa 10 taon at taga Iloilo daw siya. May 7 buwan pa lang siya doon, habang ako naman ay 3 buwan pa lang. Kinuha daw siya ni Madam sa nanay ni pastor dahil pinalayas nito yung dating katulong. Ganun daw ang ugali ng among babae. Kung hindi basta na lang palalayasin, sasakta naman. Kinukonsinti naman daw ni pastor kasi ito man ay malupit din, pati na yung 2 anak na walang nakakatagal at lahat ay lumalayas. Tinanong ko kung bakit nagtitiis siya. Sagot niya sa akin, ay okay lang, dahil nakakaganti naman siya. Tapos ngumiti siya ng makahulugan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero hindi ko na pinansin. May ilang linggo na din ako noon. Alaman ko ang dahilan kung bakit walang nakakatagal na kasambahay doon. Isang araw, habang naliligo sa pool yung dalagang anak ni pastor na si Chiki, tawag niya si Manang Guada na nagmamap sa terrace at humingi ng juice. Sumunod naman agad yun pero nung ibigay na sa kanya, ay bigla niyang hinampas ng towel sa muka na ikinatapon ng juice. Ang bagal daw kumilos. Nang pati siya ay natapunan ng juice, lusang nagalit. Umahon sa pool at ipinagwagwagan ang buhok ng kawawang matanda. Nailing na lang ako. Totoo palang malupit ang mga yun. Kahit sa konting bagay ay nananakit. Kinagabihan, ginising ako ni Manang Guada dahil kailangan daw itakbo sa ospital si Chiki dahil masakit ang tiyan. Akala nila ay simpleng sakit lang ng tiyan, pero lumala pala yun at nagkaroon ng kung ano-anong rashes at kalaunan ay nauwi sa malalaking pasa, kaya nanatili pa sa ospital si Chiki. Dahil anak lang ng pastor si Chiki at hindi ni Madam, ay siya ang laging nasa ospital. Nang malasakit si Madam sa mga anak ni pastor at abala siya sa negosyo daw niya. Isang gabing nasa ospital kami. Pinauwi ako ni pastor dahil may pinapakuhang papeles. Iniutos niya yun kay Manang Guada dahil ito daw ang nakakaalam. Doon daw yun nakalagay sa opisina ng mga negosyong mamahaling scented candles ni Madam. Dahil may hawak na susi, ay diretsong binuksan ni Manang Guada yun. Pareho kaming nabigla nang maaktuhan namin si Madam at yung driver ko nun niya sa hindi kaaya-ayang eksena. Siyempre galit na galit si Madam. Takot-takot na bugbog ang inabot ni Manang Guada. Nagtangka akong umawat pero maging ako ay sinampal at binantaang malilintikan kapag nagsumbong. Grabe ang inabot ni Manang Guada. Nakakaawa.
Nasundan pa yun kasi ginawan pa siya ng kwento ni Madam na nahuli daw siyang nagnanakaw at tinaniman siya ng ebidensya. Kaya maging si Pastor ay sinaktan siya na halos ikabulag na niya. Wala akong magawa kasi natakot ako sa nakita akong kalupitan ng mga amo ko. Pinayuhan ko si Manang na umalis na lang doon bago kung ano pang mangyari sa kanya. Ang sabi niya ay may kailangan pa siyang tapusin. Kinabukasan ay nagulantang na lang kami sa malakas na sigaw ni Madam. Nang makita ko siya ay nagulat ako sa naglalakihang bukol na tumubo sa buong katawan niya, habang si Pastor naman ay lumaki ang itlog. Hindi pa nga magaling yung anak na babae sa ospital na lumubo na ang tiyan, sunod-sunod na salot naman ang dumapo sa pamilyang yun. Hindi ako mapaniwalain sa mga kulam o barang, pero kung titignan mo, parang ganun sa mga sinasabi nila ang nangyari sa mga amo ko. Pagkaisip ko sa salitang barang, bigla akong naalala si Manang Guada. Hindi kaya may kinalaman siya sa nangyari sa mga amo? Pinuntahan ko siya sa maid's quarter. Nakabukas yun at pumasok na ako. Wala siya doon pero nakaimpake na ang mga gamit niya. Palabas na ako. Makita ko ang maliit na botelyang may lamang kung ano-anong uri ng insekto. Nakakadiri ang itsura. Siyang dating ni Manang. Tinanong ko kung siya ba ang may gawa nun sa mga amo namin. Ngumisi lang siya. Dapat lang daw yun sa mga kagaya nilang malupit sa kapwa. Ilang araw pagkaalis ni Manang Guada ay umalis na din ako at wala na akong naging balita sa kanila. Isang araw, dumating sa bahay namin si Aling Lita, ang bagong kasambahay na hinire ng mama at papa ko. Ako nga pala si Aga, 24 years old lang ako nung mangyari itong ikikwento ko. Nung una, wala naman akong nararamdamang kakaiba sa bago naming kasambahay, si Aling Lita. Siya ay isang matandang babae, mahabang itim na buhok at isang malalim na tingin na hindi ko kayang ipaliwanag. Si mama at papa ang nag-decide na kumuha ng kasambahay dahil medyo marami kaming ginagawa sa bahay at kailangan namin ng extra help. Lalo na at ilang buwan silang mawawala sa bahay dahil may kailangan silang asikasuhin sa Maynila. Kaya wala akong nagawa kundi tanggapin si Aling Lita. Sa mga unang araw, parang okay naman siya. Maayos magluto, malinis magtrabaho at hindi naman kami binabastos o anuman. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi ko maiwasang mapansin. Isa rito, ang gabi-gabing pag-alis ni Aling Lita pagkatapos ng hating gabi. Ipinipilit niyang sabihin na may pinupuntahan lang siya, pero hindi ako kampante. Palaging sa oras na hindi ko siya nakikita, nagsisimula akong makaramdam ng malamig na hangin sa paligid at may mga kakaibang tunog sa labas ng bahay. Parang may mga naglalakad na mga anino. Isang gabi, habang natutulog ako, naalimpungatan ako sa malalakas na kaluskos mula sa baba. Inisip ko na baka si Aling Lita lang na nag-aayos ng mga gamit. Pero nang bumangon ako at tumingin mula sa bintana, kita ko siyang nakatayo sa labas, katingin sa buwan at hindi siya gumagalaw. Nagtaka ako kasi kahit may ilaw sa buong paligid, parang hindi siya tinatamaan ng liwanag. May mga pagkakataon din na may nakikita akong kakaibang anyo sa mga mata niya na di ko maipaliwanag. Para bang malalim ang tingin at may tinatago. Hindi ko talaga matiis na isawalang bahala ang mga hinala ko. At hindi ko matiis ang masamang pakiramdam ko. Sa mga sumunod na araw na lumilipas, sinubukan kong patunayan ang mga nararamdaman at hinala ko. Feeling ko talaga si Aling Lita ay may tinatagong bagay. Kagaya ng tuwing hating gabi, parang bulang nawawala siya, lalong nagpapakaba sa akin. Naalala ko bigla ang mga kwento ni Lolo tungkol sa mga aswang
Dati ay hindi ko masyadong pinaniniwalaan ang mga ganitong kwento. Pero habang tumatagal, parang may mga senyales talaga na nagpapatibay ng hinala ko. Lalo na nung isang araw, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi at nakita akong nakatayo si Aling Lita sa may pinto ng kwarto ko. Parang wala sa sarili. Nang tinanong ko siya kinabukasan, hindi niya naman yun naaalala. Palagi siyang may dahilan para umiwas sa mga tanong ko. Nagtaka ako at nagduda. Talagang may mali na. Doon ko na naisip na kailangan ko nang gawin ang tamang hakbang. Naisip ko ang mga kwento ni Lolo. Si Lolo ay dating albularyo. Sigurado ay may alam siyang gamit o anumang bagay na makakatulong laban sa mga hindi normal na nilalang. Naniwala naman sa akin si Lolo dahil unang kita pa lang niya raw sa bagong kasambahay namin ay hindi na rin daw maayos ang pakiramdam niya. Ipinakita niya ang isang kahon na may mga gamit na hindi ko pa nakikita noon. Binuksan niya yun at ipinakita sa akin ang buntot ng pagi at isang maliit na supot ng asin. Naaalala ko ang mga kwento ni Lolo kung saan sinabi niyang ang asin at buntot ng pagi ay mga gamit na makakapagtaboy sa mga aswang. Alam ko na hindi ko kayang labanan si Aling Lita ng mag-isa, kaya nagplano ako kung paano ko siya matatalo. Nang dumating ang gabing yun, nagdesisyon akong maghanda kasama si Lolo habang ang buong bahay ay tahimik at si Aling Lita ay wala sa kanyang kwarto. Sinimulan kong ibuhos ang asin sa mga pintuan at bintana ng bahay kagaya ng utos sa akin ni Lolo. Pinilit ko na hindi magingay kasi natatakot akong mahuli. Pagkatapos, dahan-dahang kinuha ni Lolo ang buntot ng pagi mula sa kahon at nagdasal, sana magtagumpay kami. Nang bumalik ako sa kwarto ko, naramdaman ko na parang may ibang presensya sa paligid. Nanatili ako sa kwarto at nilakang pinto dahil utos ni Lolo na wag daw akong lalabas ng kwarto at siya na ang bahala sa iba pang mangyayari. Gusto kong lumabas at tulungan si Lolo pero wala akong magawa dahil sa takot. Kinuwento sa akin ni Lolo ang nangyari. Natagpuan niya si Aling Lita sa labas ng pintuan. Hindi makabalik sa loob ng bahay dahil sa mga isinaboy naming asin. Ang mga mata niya ay naglalagablab at tila namumula sa dilim at ang mga kuko ay kasing tulis at haba na para bang malaking ibon. Samantalang mga ngipin nito ay naging pangil. Agad daw nilapitan na tinagis ni Lolo ang asin sa kanyang direksyon. Habang patuloy na sinasabuyan ng asin ni Lolo si Aling Lita, kinuha niya raw ang buntot ng pagi at itinaas ito sabay hampas sa aswang at si Aling Lita ay bumagsak sa lupa. Nawala ng puwersa at nawala ng anyo. Ang kanyang katawan ay nagbago, naging itim na usok at abo na agad na naglaho sa hangin. Wala nang natira, kundi ang malamig na hangin at ang tahimik na gabi. Kinabukasan, wala na si Aling Lita. Hindi na siya nagbalik. Hindi ko na rin nasabi kay mama at papa ko ang nangyari. Sabi kasi ni Lolo ay ilihim namin yun dahil hindi naniniwala ang mga magulang ko sa ganoong mga nilalang. Salamat kay Lolo at kung hindi ko agad nasabi sa kanya ay baka wala na ako. Hinding-hindi ko malilimutan ang pangyayaring yon. Ang gabing yon. Sabi nila ay huwag daw magtitiwala sa taong hindi mo kakilala. Paano naman kung sa matagal nang nakakasama? Itago niyo na lang po ako sa pangalan ko bilang Josh. Masasabi kong may kaya ang pamilya namin. May business na pinapatakbo ang parents ko at malago ang business namin. Dahil dun, bata pa lang ako. Lagi na silang busy. Napilitan tuloy maghanap ng kasambahay noon ng mga magulang ko para may mag-alaga sa amin habang wala sila.
Hindi rin kasi nila kami maaasikaso kahit nasa bahay na sila. Pag-uwi kasi nila ay pagod galing trabaho. Si Yaya Nena ang kasambahay namin. Simula 10 taong gulang ay kasambahay na namin siya. Ngayon na magna 19 years old na ako, ay siya pa rin ang kasambahay namin. Ayos naman kasama si Yaya Nena. Pero minsan, weird talaga siya. Sobrang tahimik na tao kasi. Kada pagtapos niya sa gawain, pumapasok talaga siya at nagkukulong sa kwarto niya. Lagi rin nakasarado at lock ang kwarto ni Yaya Nena. Pero ako lang ang nakakaalam nun. Hindi rin naman kasi susubukan ng magulang ko na buksan yun dahil wala naman silang dapat tignan dun. Curious kasi ako kung anong itsura ng kwarto niya at mga gamit niya dun. Unang beses na sinubukan kong pumasok dun ay di umubra. Tanya kasi ako. Medyo nagalit nga siya noon at kakaiba ang tono niya. Sinabihan niya ako na wag daw akong papasok doon at lumayo sa kwarto niya. Dahil sa sinabi niyang yun ay lalo lang akong nagtaka. Ilang beses ko nang sinubukang makapasok doon pero hindi ko talaga magawa dahil lagi akong nahuhuli ni Yaya Nena. Hanggang isang beses, nagtagumpay rin ako sa plano ko. Nagpanggap ako na may lagnat at nagtutulog-tulugan habang pinupunasan ako ni Yaya Nena ng bimpo na basa sa noo ko. Nung nililigpit na niya ang pinagamitan, nakatalikod, palihim kong kinuha ang susi na nakalawit sa bulsa niya. Muntik na nga rin ako mahuli nun. Pagkatapos ay tinawag ko siya. Sinabi ko na may pinapabili nga pala ang mga magulang ko na gamit sa kanya. Sabay abot ng papel. Yung papel na yun ay ako lang din ang gumawa nun. Lagay ro ng listahan ng mga kung ano-anong gamit. Nilagay ko rin kung saan niya mabibili. Siyempre, nilagay ko sa may pagkamalayong lugar para magawa ko na ang binabala ko. Wala namang choice si Yaya Nena kaya agad din siyang umalis. Nung nakita kong umalis na siya ay doon ko na itinuloy ang binabala ko. Agad kong kinuha yung susi na palihim kong kinuha sa kanya at binuksan ang pinto ng kwarto niya. Pagpasok ko sa kwarto niya ay wala namang kakaiba. Maayos at mukhang normal. Kaya laking taka ko kung bakit ayaw niya akong papasukin doon. Pero nag-isip ako ng mabuti dahil imposibleng hindi niya ako papapasukin doon nang walang dahilan. Kaya naghalungkat ako sa mga gamit niya kahit sa cabinet doon. At nang tignan ko ang ilalim ng kama niya, may nakita akong isang kahoy na kahon. Kinuha ko yun, binuksan. Laking gulat ko nang may nakita ako roon na picture ng nanay ko. May mga makalumang papel din na hindi ko maintindihan ang nakasulat. May nakalagay rin doon na isang maliit na manika at sa gilid ay may mga karayom na iba-iba ang sukat. Doon ko napagtanto, balak kulamin ni Yaya Nena ang nanay ko. Agad kong binalik ang mga gamit niya sa pinagkalagyan. Pag-uwi niya ay kumilos lang ako na parang walang nangyari at nalaman. Pagka-uwi ng parents ko ay kinausap ko sila sa kwarto nila habang tulog na si Yaya. Sinabi ko sa kanila ang nalaman ko. Nung una ay hindi sila naniniwala pero nung pinilit ko sila ay nakumbinsi ko na sila. Agad nilang pinuntahan ang kwarto ni Yaya Nena kahit tulog pa siya. Pilit na pumasok at nakita nga nila ang sinasabi ko. Dahil doon ay pinalayas na si Yaya Nena. Kinuha rin ang litrato ng nanay ko sama ang iba pang gamit na nasa kahon at sinunog lahat yun. Umamin si Yaya Nena na gusto niya raw si Papa kaya niya gustong kulamin si nanay. Agad din namang humingi ng tulong sa albularyo si nanay para kung sakaling gawin ulit yun sa kanya ay makontra na agad. Isang pagbati po sa lahat ng bumubuo ng YouTube channel na to. Pati na din sa mga avid listeners. Tawagin niyo na lang po akong Christian. Isa po akong gay. Sa ngayon po ay dito ako sa Baguio nakastay at nagtatrabaho sa isang hotel.
Nahilig lang po ako makinig sa mga horror stories noong maka-experience kami ng hindi magandang pangyayari sa bahay mismo namin sa La Union. Before pandemic po yun nangyari. Sobrang tragic at hindi talaga namin makalimutan yung pangyayaring yun dahil sobrang grabing trauma yung inabot namin. Nagkaroon po kami ng isang kasambahay, si Ate Elsa. Dala po siya ni Mama sa terminal ng bus sa Pasay. Pauwi na siya ng La Union. Galing po siya sa tita ko sa Manila at dumaan na din ang Divisoria para mamili ng mga gamit sa karinderya. Kaya madami siyang daladalahan. Tinulungan daw siya ni Ate Elsa nang biglang tangayin ng isang lalaki ang isa sa mga bag niya. Kaya nahuli ito ng mga guard. Kakwentuhan sila at nalaman ni Mama wala na itong matutuluyan. Tamang-tama na kailangan ni Mama ng makakatulong sa karinderya niya. Kaya inalok niya si Ate Elsa. Hindi ko alam kung bakit nagtiwala siya agad kahit noon lang niya ito nakilala. Naawa daw kasi siya at nakarelate siya dahil pareho silang iniwan ng asawa. Ang kaibahan lang, tinangay ng asawa niya yung 2 anak nila at binenta pa yung bahay nila kaya wala na siyang matutuluyan. Pagdating pa lang niya sa bahay ay napansin kong may kakaiba kay Ate Elsa. Pagpasok niya sa loob ay sinabi niya dami daw pala kami sa bahay. Sumagot naman ako ng bali 4 po kami. Si Mama, ako na panganay at sina Kaloy at Cecil. Pero may tinuro siya at sinabi niyang sila pa 2 matanda daw, lalaki't babae, saka isang payat na lalaki at isang bata. Nagkatinginan kami nila Mama at biglang kinilabutan dahil sakto naman ang bilang at pagka-describe niya sa mga kapamilya naming kasama namin dati sa bahay na yumao na. Sabi ko kay Mama na magkasarilinan kami na bakit naman ganun yung inuwi niyang kasambahay. Kakatakot ka ako, ang weirdo. Sabi naman ni Mama, baka pagod at stress lang sa problema. Pero umpisa pa lang pala yun ng mga kakatwang kilos ni Ate Elsa. Di siyang nagsasalita ng mag-isa. Nung una, ay kinatulong siya ni Mama sa karinderya. Maayos naman siyang magtrabaho. Ang kaso, naiilang sa kanya yung mga kumakain kasi kung ano-ano ang sinasabi niya sa kanila. Kaya so may katabi daw yung kumakain. Wala naman. Tapos bigla siyang magagalit at may hinahabol na maliligalig daw na bata. Kahit wala naman talaga kaming nakikita. May construction site sa di kalayuan sa amin at doon kumakain yung mga trabahador noon. Minsan, may kumain doon na grupo. Bigla siyang nagsalita. Takot na takot siya. Sabi niya, nasa likod daw ng lalaki si kamatayan at kukunin na siya. Napikon yung lalaki sa kanya. Kinabukasan, namatay yung lalaki. Inatake daw sa puso. Mula nun, ayaw na nilang kumain sa amin pag nandun si Ate Elsa. Hindi na siya pinatulong dun. Sa loob ng bahay na lang siya. Nagsisi si Mama kung bakit nga ba niya naisama pa dun si Ate Elsa. Ang problema tuloy kami. Hindi namin alam kung paano siya paaalisin. Minsan, alit ako sa kanya kasi may sakit si Cecil noon. Ilang araw na siyang nilalagnat. Tapos sabi niya, binabantayan daw ng engkanto si Cecil kasi may gusto raw yun sa kanya at isasama daw nito si Cecil. Takot yung kapatid ko at nag-iiyak kaya pinagsabihan ko siya na itikom niya yung bunganga niya. Tapos ang matindi pa, yung sabi niya na may lalaki daw na mataba at maputi na nakatingin daw sa nanay ko at sunod ng sunod, pati daw sa aming magkakapatid. Kinilabutan kami dahil base sa pag-describe niya, itatay ko yun. Pero buhay pa ang tatay ko. Hindi lang namin alam nun kung nasaan. Tapos ilang araw nun, nabalitaan namin na namatay na ang tatay ko. Itinawag daw nung kabit sa pamilya ni tatay. Kinausap namin siya ni Mama after nun. Sabi ko,
Bibigyan ko siya ng pera para makauwi na lang sa pamilya niya. Pero ayaw niya. Iyak siya ng iyak. Doon lang daw siya sa amin. Nagpatulong na ako sa partner ko noon para hanapin ang family niya. Pero nahihirapan kami kasi that time hindi pa ganoon ka-active ang social media. Kumausap na din kami ng DSWD at locals para humingi ng tulong at may plano na nga sa kanya noon. Hanggang nung gabing yun, bigla siya nagsisisigaw. May mga demonyo daw sa bahay namin. Tinuturo niya yung mga ribulto ng santo namin. Tapos po nung gabi, nakita na lang namin siya. Nakabigti na. Grabe. Tumayo po yung balahibo ko habang tinatype ko to. Hindi na niya kinaya. Kung yung depresyon po ba niya ang nagtulak sa kanya para gawin yun or may third eye siya. At totoong may nakikita siya na hindi na niya kinaya, hindi ko po alam. Basta sobrang traumatic po yun para sa amin. Kaya masakit man, napilitan si mama na ibenta yung bahay namin at lumipat sa ibang lugar. Ako si Ruel. Dati akong naging kasambahay sa pamilya de la Cruz. Di ko nasasabihin ang tunay nilang pangalan bilang respeto sa privacy nila. Maayos naman ang pakikitungo nila sa akin. Naging masaya nga ako habang nagsisilbi sa kanila. Mabait ang pamilya nila at maayos din ang sahod na binibigay sa aming mga kasambahay. Ako ang nakatoka sa hardin at garahe. Perpekto na sana at masaya na ako sa trabaho ko. Kaso nagkaproblema. Unang araw ko pa lang sa bahay nila ay may kakaiba nang nangyari sa akin. Habang nasa labas ako ng bahay nila, ay nakita ko ang isang lalaki sa bintana na nakatalikod kaya hindi ko nakita ang muka. Panigurado ko ay isa sa mga amo ko. Pagkapasok ay masaya akong sinalubong ng mga magiging amo ko. 4 sila sa bahay ng mga amo, yung mag-asawa at ang 2 nilang anak, si Ann at si Theo. Nung pinakilala nila sa akin ang pangalan, naisip ko na baka si Theo yung nakita ko sa bintana. Yung mag-asawa lang ang nadatnan ko doon, kaya tinanong ko sila kung nasaan yung 2 nilang anak. Sabi nila ay nasa eskwelahan pa raw at mamayang 6:00 pa ng gabi uuwi. Nagtatakang sabi ko na baka nakauwi na si Theo dahil may nakita akong lalaki roon sa bintana nila. Natatawa naman nilang sinabi na wag daw ako magbiro ng ganon dahil hindi pa raw nakakauwi si Theo. Sinabi ko na lang na baka namamalikmata lang ako dahil baka magalit sila. Sa unang araw ay maayos naman ang naging trabaho ko pagtira ko sa tahanan nila. Nag-iba nga lang ang lahat sa mga sumunod na linggo. Ang kwarto namin ng isa pang kasambahay na lalaki ay nasa taas malapit sa kwarto nila. Minsan ay nagigising ako dahil bumubukas ang pinto ng kwarto ko sa hating gabi. At paglabas ko naman para tignan kung sino ang nagbukas, ay wala namang tao. Kahit tinawag ko na isa-isa ang pangalan nila, walang sumasagot. Posibleng hangin yun dahil nakasarado lagi ng maayos ang pinto namin. Dahil doon ay nilalak ko na palagi ang pintuan ng kwarto namin. Sa mga sumunod na araw ay mas nakakatakot ang naranasan ko. Isang beses habang natutulog sa kalagitnaan ng gabi ay may kumatok sa pinto. At ganun pa rin. Pagtingin ko ay wala namang tao. Pagbabalik na ako sa higaan ay kumakatok ulit. Kaya ginising ko na ang kasama kong si Boyet. Pero nang magising si Boyet ay wala nang kumakatok. Kinabukasan ay kinausap ko ang mga bata kung pinaprank ba nila ako at tinatakot tuwing gabi. Sabi nila ay hindi raw nila gagawin yun sa akin. Kahit anong gawin ko para mapaamin sila, ipilit pa rin silang tumatanggi. Dahil doon ay medyo natatakot na nga rin daw sila sa kinaikwento ko. Wala akong magawa kahit takot na ako ng mga oras na yon. Sumunod na linggo, hindi ko na natiis ang pangyayaring nararanasan ko.
Sa sobrang pagod sa trabaho ay nakalimutan kong isarado ang pintuan ng kwarto namin bago matulog. Si Boyet, wala namang pakialam. Kinagabihan ay nagising ako sa mga yabag ng paa. Nagising ako sa takot. Tinawag ko ulit ang pangalan ng dalawang bata. Nagbabaka sakaling sila ang naririnig kong naglalakad doon. Habang nakaupo sa higaan at nakatingin sa puwang sa pintuan, ay nakita ko si Theo na mabilis na lumakad sa labas ng kwarto ko. Sigurado akong si Theo yun dahil ang wangis at tangkad ay tulad ng kanya, maski ang suot ni Theo. Dahil doon ay agad akong tumakbo para puntahan si Theo. Pero nung paglabas ko sa kwarto, gulat ko nang wala akong makita na kahit sino man sa labas ng kwarto. Agad kong kinatok si Theo sa kwarto niya at pinagbuksan ako. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari, pero sinabi niya na hindi siya lumabas ng kwarto, natutulog lang. Hindi ko na natiis ang takot na nararamdaman ko sa bahay na yon. At kinabukasan ay agad akong nagsabi sa mga amo ko na titigil na ako sa trabaho ko. Doon ko rin nalaman na hindi lang ako ang nakakaranas ng mga ganoon na pangyayari. Pagkatapos ko kasing ikwento yon ay nagsimulang umamin ang ibang kasambahay sa kanya-kanya nilang karanasan. Dahil doon ay agad din silang naghanap ng bagong matitirahan. Samantalang ako naman ay naghanap ng bagong trabaho. Ako si Greg. Naglalakad ako pa uwi sa amin. Maghapon kasi ang pasok ko sa probinsya. Kaya ang uwi ko noon ay halos gabi na dahil nga maglalakad pa ako. Pero pagpapunta naman sa school sumasakay ako kasi marami pang tricycle sa umaga. Kapag gabi, tsempuhan na ng masasakyan. Tapos karamihan pa sa mga magta-tricycle ay ayaw pumasok sa looban namin. Marami kasing kwentong nakakatakot ang nakapaloob doon. Gaya na lang nung dating kasambahay daw na nagpapakita sa gate ng malaking bahay. Matagal ng kwento yun, pero sa tinagal-tagal ko naman sa lugar namin at pagpapabalik-balik ko sa daanang yun, minsan hindi ko pa nakita yung sinasabi nilang multo ng kasambahay. Tuwing daraan ako ron ng umaga, syempre, baliwala lang sa akin kasi umaga naman. Pero kapag gabi na ako daraan, ay hindi ko maiwasan na makaramdam din ng takot kahit papaano. Kahit lalaki ako. Kung titignan naman kasi ang malaking abandonadong bahay na yun, kahit wala ka pang nakikitang multo ay kikilabutan ka na sa ambience pa lang. Pero sabi nga nila, sanayan lang, kaya sanay na rin akong kilabutan. Iba lang nung pagkakataon na yun. Dahil pagdaan ko, habang papalapit ako, ay parang may naaaninag akong nakatayo. Hindi ko mawari kung totoo bang may nakikita ako o ano. Nag-aalinlangan tuloy ako dahil palagi naman akong walang nakakasabay pagdaan doon. Purong sulong ang mga paa ko. Pinalakas ko na lang ang loob ko. Sabi ko sa sarili ko, baka naman totoong tao ang nakikita ko. Baka napatayo lang doon sa harap ng malaking bahay. May hinihintay. Baka naliligaw at hindi niya alam na may nagpapakita roon. Natatakutan yun. Tapang-tapangan pa rin ako. Lalaki ako, kaya hindi ako dapat natatakot sa ganun. Multo lang yan. Hindi naman ako masasaktan yan. Habang papalapit ako, palinaw ng palinaw sa akin ang imahe, babaeng nakatayo sa gate. Doon ko napagtanto na hindi siya tao nang makita ko ang suot niyang damit na uniforme ng kasambahay. Kita ko rin ang dugo sa katawan niya at muka. Hindi na ako nagtapang-tapangan. Sumigaw na ako, sabay karipas ng takbo pabalik. Hindi ko kinayang dumaan sa harapan ng multo. Doon na lang muna ako umuwi sa bahay ng kaibigan ko. Kwento ko ang nakita ko. Ang kasambahay daw na yun ay minaltrato ng amo at namatay nang hindi nakuha ang hustisya
kaya laging nandoon sa gate. Baka hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng katarungan. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.